Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ngayon po ay magpapakita ako ulit ng isang malupit na laban ni Garry Kasparov noong World Championship nila ni Anatoly Karpov. And this time, ito yung Game 16 naman nila noong 1985. Dito sa laban nila na ito, talagang na-outplayed si Anatoly Karpov dito. Kumbaga hindi pinaporma ni Kasparov yung kanyang kalaban dito. So tingnan natin kung bakit tinawag din itong Octopus Knight. Kung makikita nyo yung aking title dyan, ang Octopus Knight ni Garry Kasparov. Okay? So tumira dito si Karpov ng E4. Tapos dito ginamit ni Kasparov yung kanyang paborito. So nag C5 siya. Sicilian pa din yung laban nila. And then nag Knight F3. Nag E6. Nag D4. Nag C takes D4. And then Knight takes D4. So main line yung laban nila. Kumbaga open Sicilian. And then nag Knight C6, nag Knight B5, and then D6. So yung D6 kailangan itira ni Kasparov yan para hindi makatalon yung kanyang kabayo ni Karpov sa D6. So nag C4 naman si Karpov dito, and then Knight F6, nag Knight 1 C3, nag A6. Kailangan sipain yung kabayo sa B5. Tumira naman si Karpov dito ng Knight A3, and then D5. So maaga yung pawn sacrifice dito ni Kasparov. Nabigay siya ng isang pawn. Tapos dito nag C takes D5, nag E takes D5, nag E takes D5, and then Knight B4. So approaching na babawiin niya yung pawn sa D5. Tapos dito tumira naman si Karpov ng Bishop E2. Merong nangyari dyan dati sa game 12 po nila. Ang tira ni Karpov naman dyan ay nag-Bishop C4, which is nauwi agad sa draw yung laban na yan after 17 moves lang. So tumira siya ng iba kaya ang tira niya dyan ay Bishop E2. After Bishop E2, nag-Bishop C5 naman si Kasparov dito, so nag-develop lang. Pwede naman yung Knight F takes D5, yun nga lang makaka-abante dito yung puti. So ipapakita ko lang yung variation na posibleng mangyayari. So nag-castles, nag-bishop E6, tapos dito queen A4. So naka-check yung queen dyan. Tapos nag-B5 naman. After B5, pwedeng knight A takes B5, then A takes B5, tapos bishop takes B5. So check yan, and then king E7. Tapos knight takes D5, knight takes D5, queen E4, and then F5, queen F3, king F7, rook D1, bishop E7, tapos bishop C6. So yung kabayo dito ni Kasparov medyo nalalagay sa alanganin kasi tatlo na yung naka-atake sa kanya. Merong queen, may rook, tapos may bishop. Ay ang nakasuporta sa kanya dalawa lang, yung bishop tsaka yung queen. Ngayon kapag sinuportahan naman ng rook niya yan, rook A5, meron kasing tira na B4. So wala din lang, kailangan umalis nung rook na yan kasi may threat na yung pawn sa kanya. Kaya hindi rin ginawa ni Kasparov yung knight F takes D5. So balik po tayo sa bishop C5 na move. Nag bishop C5 and then nag-castles naman dito si Karpov. Meron siyang hindi nakita dito. Pwedeng itira yung bishop E3 dyan para ma-neutralize kagad naman yung bishop sa C5. So after bishop E3, so obligado na yun na makipagpalitan. Bishop takes E3, queen A4, so check. At dito kapag nag-knight D7 si Kasparov dito, yan. Diyan siya magkakaroon ng advantage yung puti dyan. So after knight D7, ang tira naman dyan ay queen takes B4. Kinain yung bishop sa B4. Yung knight pala sa B4, and then kailangang iligtas naman yung bishop. So nag bishop C5. Tapos queen E4. And then king F8. Tapos castles. So yun yung advantage ng puti. Medyo na-expose niya yung king ni Kasparov dyan.
Yan yung kapag ang tira sana ni Karpov ay nag bishop e3. Yan, bishop e3, tapos kung after bishop takes e3, queen a4, kapag nag knight d7 naman yung itim dyan. Pwede naman yung bishop d7, pero mauuwi din sa equal yung laban nila. So bishop d7, queen takes b4, queen b6. Hindi naman pwedeng kainin ng puti yung bishop sa e3 kasi hanging yung kanyang queen. So obligadong mag queen takes b4, queen takes b6, and then bishop takes b6, knight c4, and then bishop c5, castles. So equal yung laban nila dyan. So balik tayo sa move na castles ni Karpov. Nag-castles, tapos nag-castles din yung itim. Tapos bishop f3. Yan. Tapos dito, merong good move yung black na bishop f5. Bishop f5, ang purpose naman yan is para hindi makapag knight c2 yung kalaban dyan. At isa pa, para makapag knight d3 naman yung kabayo ni Kasparov dyan, para makapwesto sa knight d3. Okay. Tapos dito, tumira naman si Karpov ng bishop g5. Ngayon, kapag gusto niya kasing, kunwari, kung gusto niyang tanggalin sa gilid yung kanyang kabayo, itong a3 knight niya, kunwari pupunta niya sa c4, knight c4, meron kasing bishop c2. So may threat sa queen. At kung iilag naman yung queen dyan, queen d2, meron namang bishop d3. So maka-quality yung puti dyan kasi itong kabayo niya wala namang suporta. Kaya ang gagawin, syempre, tatanggalin yung kabayo sa c4 at yung rook na lang yung papamigay dyan. So balik po tayo sa knight, bishop g5. So bishop g5, and then merong good move naman si Kasparov dito na rook e8. Rook e8, para ang gagawin naman dyan ay hindi makapag knight e4 or bishop e4 yung puti dyan. Kasi kung sakaling tumira siya ng iba, kunwari let's say nag h6, yan. So after h6, ang gagawin kasi ng puti dyan ay bishop takes f6 lang, tapos queen takes f6, and then bishop e4. So magkakaroon na ng equal na laban dyan. Kaya ang ginawa ni Kasparov ay rook e8 muna. Yun nga, para walang knight e4 or bishop e4. Tapos nag queen d2. Ngayon, kapag gagawin pa din ng puti yung knight c4, merong bishop d3 pa din. So after bishop d3, ang pwedeng gawin naman ng puti this time is a3. So iti-threat niya lang yung kabayo sa b4. Tapos bishop takes c4. Hindi naman pwede yung bishop takes f1 kasi walang tatakbuhan yung kabayo sa b4. So nakadalawang threat na yan. Kakainin kasi yan eh. Yan, king takes f1, tapos ito hanging na yan, or wala nang pupuntahan na square yan. Hindi naman pwede dito kasi may threat yung pawn. Tapos dito ay mas lalo dyan. So hindi pwede dyan. Kaya ang tira ay bishop takes c4 dyan. Bishop takes c4, and then a takes b4, bishop takes b4, rook e1, rook takes e1, queen takes e1, and then queen b6. So everybody's game pa din yung laro nila dito. Balik tayo sa queen d2. So tumira si Karpov dyan ng queen d2, and then b5. So yung b5 naman niya, just in case lang na makaalis na yung kanyang kabayo sa b4, syempre balak namang itulak yung b-pawn niya dyan para magkaroon ng threat sa dalawang kabayo ni Karpov dyan. Tsaka para wala pa ding knight c4. Yan. Tapos after b5, tumira naman dito si Karpov ng rook a d1. Pero dito pwede ka agad na mag d6 siya dyan. So makakakuha siya ng advantage dyan. Ito lang yung sample na na variation. Kunwari nag d6, pwedeng mag rook a7, tapos rook a d1.
knight D3, and then bishop E2. So itong kabayo na nandito sa D3, kailangan alisin ni Karpov yan, or paalisin niya yung kabayo sa D3. Pero meron kasing ganito. So after bishop E2, ang gagawin ay knight takes F2, tapos rook takes F2, and then may dalawang choice naman yung itim dito. Pwedeng bishop takes F2, ayan, bishop takes F2 or B4. Kapag ka nag B4 yan, ang gagawin naman dyan ay queen F4, tapos bishop D7, bishop C4, B takes C3, bishop takes F7, king H8, bishop takes E8, bishop takes E8, and then queen F5. So ayun yung advantage sana ng puti dyan. So may threat sa bishop dyan. Tapos yung piyesa, lamang ng quality si Karpov dito. Kapag ka nag bishop takes F2 naman, ayan, kapag bishop takes F2, ang gagawin dyan ay king takes F2 pa din, tapos B4, and then queen F4. So this time, kung may threat yung itim sa dalawang kabayo, meron din namang threat si Karpov dito sa light square bishop ni Kasparov. Tapos kung sakaling ililigtas niya yung kanyang bishop, bishop G6, kukunin na yung pawn sa B4. So kung bibilangin natin, lamang ng isang pyesa si Karpov dyan. So okay sana yung move na D6. Yan, yung D6 na yan. Pero kasi ang tira ay rook AD1. So nag rook AD1. Tapos ang tira naman dito ni Kasparov ay knight D3. So yan na yung octopus knight niya. Kung titignan natin, talagang marami siyang kontrolado dito. Ngayon, kung sakaling pipigilan naman or gustong i-eliminate ng puti yung kabayo sa D3, let's say bishop E2, yan, para makipag-exchange siya dyan, ang gagawin kasi dyan ay katulad pa din nung kanina, bishop knight takes F2, tapos rook takes F2, and then may B4. So ayun yung kagandahan doon. May threat na sa dalawang kabayo dyan, tapos yung rook dyan nakabitin pa din sa may F2. Kapag magdi D6 naman siya dyan, ayan, D6, para makapag quality up yung puti dyan, ang gagawin naman dyan ay kakainin lang yung pawn sa D6. So queen takes D6, bishop takes A8, rook takes A8, bishop takes F6, queen takes F6, knight C2, knight takes B2, queen D5, and then rook C8, tapos rook D2, knight C4, rook E2, and then bishop E6. So andun pa din yung compensation niya. Medyo mas maganda pa din yung galawan ng mga pyesa ni Kasparov dito. Kaya ang ginawa, ang move ni Kasparov dito ay knight D3. Tapos dito tumira naman ng knight AB1 na si Karpov dyan. Tapos nag H6. Tapos bishop H4. So ang purpose naman ng H6 ni Kasparov dyan ay para talagang mag H4 si Karpov, para yung dark square bishop ni Karpov dyan ay hindi na makabalik sa E3 square. Kasi kung sakaling babalik man siya after H6, magbi-bishop E3, ang gagawin kasi dyan ay mag-quality down si Kasparov dyan. Merong rook takes E3, tapos F takes E3, and then queen B6. So ayan naman yung pupuntiryahin yung pawn sa E3. Tapos king H1, and then bishop takes E3. So ayun yung kanyang compensation after magpa-quality down kung magpapa-quality down man si Kasparov dyan. Pero ang ginawa, nag bishop H4. Tapos ang ginawa naman dito ay nag B4. Yan.
So kung makikita natin, talagang hindi pinapaporma ni Kasparov yung kanyang mga piyesa ni Karpov diyan. Kumbaga inuunti-unti niyang pauwiin sa bahay. Tapos ang tira naman dito ay nag knight a4, or yung mga piyesa naman ay papuntahin sa mga gilid-gilid. Katulad nito, napunta sa a4 yung kabayo ni Karpov diyan. Tapos nag bishop d6, tapos nag bishop g3, and then rook c8. So dito, kung titignan nyo, talagang kontrolado din ni Kasparov yung C file tsaka E file. So hindi makapunta dyan yung mga rook ni Karpov kasi merong isang kabayo dito na pwedeng makipag-exchange sa E1 tsaka C1. So ayan na talaga yung octopus knight ni Kasparov. Tapos dito tumira si Karpov ng B3. Nag B3 siya para yung knight sa itong knight sa A4 ay magawang makipagpalitan sa malakas na sa knight D3 ni Kasparov. Kasi ang gagawin niya diyan, balak niya pumunta diyan yung knight na nasa A4 ni Karpov, tapos yun makipag-exchange. Pero dito merong good move si Kasparov dito para hindi pa din magawa ni Karpov yung knight B2. So ito pwede nyong i-guess to. Okay, so yung tira dito ni Kasparov na good move, tumira siya ng G5. Yan. So anong purpose ng G5? Kasi kapag ka itutuloy ni Karpov yung knight B2, so nag knight B2, ang gagawin dyan ay makikipag-exchange sa ni Kasparov dyan. So knight takes B2, and then queen takes B2, tapos may G4. Ngayon, saan pupunta yung bishop? So ang bishop niya ay pupunta sa available square lang na E2. So magbi-bishop E2, tapos merong rook C2. So may isang pyesa si Karpov dyan. May threat sa rook, tapos may threat sa light square bishop. So yun yung magandang tira na G5. Balik tayo sa move na G5. Yan. Ang tira naman ni Karpov dito ay nakipagpalitan na siya. So nag bishop takes D6, nakipagpalitan siya sa dark square bishop. Tapos queen takes D6, and then G3. Nag G3 para may mauwian yung bishop niya mamaya sa G2. Kasi kung sakaling magbi-bishop E2 lang yan, ang mangyayari kasi dyan ay merong knight F4. So balak naman ay mag one piece yung itim dyan, iwa one piece yung puti. Tapos bishop C4, syempre kailangan umalis doon, and then knight G4. So kung makikita natin, talagang pumapasok na yung mga pyesa ni Kasparov sa kampo ng puti. So may threat na dito mamaya. Tapos after knight G4, syempre mag G3 na yan para depensahan yung square niya sa H2. So G3, tapos dito may sacrifice na quality sacrifice dito. Rook takes C4, B takes C4, Rook E2. So grabe talaga yung kanyang mga pyesa dito. Rook E2 and then Queen D4. After Queen D4, meron namang Bishop E4. So ang threat naman ng Bishop E4 ay mag-check yung knight sa H3, tapos magmamati na doon. And then syempre obligado yan. Gagawin dyan ay G takes F4, tapos Queen takes F4. So delikado na yung puti dyan kasi anong pandedepensa sa kanyang H2. So yun yung mali kapag nag Bishop E2. Yan, Bishop E2. Kaya ang ginawa ay nag G3 muna para merong uuwian nga yung light square bishop. Tapos dito nag knight D7 naman si Kasparov para kung sakaling mawala yung kanyang knight sa D3 or makikipagpalitan yung puti dyan, isusunod niya naman yung ipupunta dito yung knight 7 sa E5 naman. Tapos dito tumira na siya ng yung puti, tumira na ng bishop G2. Yan.
Ngayon, kapag ka ang ginawa dyan ay knight B2 agad, knight B2 para maalis na yung kabayo sa D3. Kasi ang pangit kasi sa puti kapag ka nandun pa din yung kabayo sa D3. So, ang gustong talagang gawin ni Karpov dyan ay mapaalis yung kabayo sa D3. Kapag ka nag-knight B2 yan, ang gagawin naman dyan ay Queen F6 agad. So, after Queen F6, kapag ka kinain ng puti yung kabayo sa D3, nag-knight takes D3, bishop takes D3, queen takes D3, and then knight E5. So, yari yung queen ng puti dyan. Ngayon, saan siya pupunta? Kapag ka pupunta naman yung puti dito, sa may dito, syempre kain na yan. Yung bishop sa F3, tapos may threat sa queen kung sakaling nagpunta sa D2. Tapos, kung pupunta naman yung queen sa E4, kung nagpunta naman dito yan, kain pa din yung bishop sa F3, tapos yung rook naman yung nakathreat sa queen dyan. So, mali kapag ka tumira ng knight B2 yung puti dyan. Kaya ang tinira ng puti dyan ay bishop G2. Tapos dito, tumira ulit ng good move si Kasparov dito. Tumira siya ng queen F6 para wala pa ding knight B2 dyan. Kasi kontrolado ng kabayo, tapos kontrolado din ng queen yung B2 square. So talagang napakalakas yung kabayo dito ni Kasparov. After queen F6, tumira si Karpov ng A3. Tapos sinimplihan lang, nag A5 lang. And then A takes B4, A takes B4. Tapos queen A2. Yung queen A2 naman, siguro ang plano naman ni Karpov dito ay pumunta na yung kabayo sa dito. So magde-develop siya ng isang pyesa. Tapos dito, nag bishop G6. Yan naman para wala pa ding knight D2. Kasi kung sakaling mag knight D2 yan, knight D2, merong rook E2. Yan. Kaya binuksan yung bishop kanina, nilagay sa G6 para hindi pa din makapunta yung knight sa dito. Kasi kunwari, pwede din kasi to kapag hindi rook E2, merong ganyan, merong G4 para yung kabayo andyan pa din sa may dito, hindi siya makakatalon sa F3 or sa E4. So mapapako pa din yung kabayo sa dito. Tapos dito tumira na si Karpov ng D6. Tinulak niya na yung kanyang D pawn. So nag D6 na siya, and then dito tumira yung itim ng G4. So hindi pa din pinagka-interesan ni Kasparov yung pawn sa D6. Kasi kung kakainin niya yan, pagka nag queen takes D6 yan, meron ng knight D2. So madidevelop yung kanyang knight ni Karpov dyan. So makakapunta na yun mamaya sa F3 or sa ibang square pa. Tapos ang tira kasi dyan ay nag G4. After D6, nag G4. And then queen D2. So bumalik ulit yung queen ni Karpov sa D2. Tapos nag king G7. Dito naman after nag king G7, kumbaga king safety niya lang yung kanyang king. Tapos dito nag F3 si Karpov. Dito may nabasa ako sa mga libro, paubos na yung oras ni Karpov dito. Kinakailangan niya ng magkaroon ng hangin para makahinga yung kanyang king dyan. Kapag nag F4 naman siya dyan, pag nag F4 meron kasing queen D4 lang. So check, and then king H1. Tapos merong bishop F5. So yung E3 square, bali maibibigay ng puti yung E3 square para sa black. Kumbaga humina yung square sa E3. Na control na ng black dyan. So
So nag F3. And then queen takes D6 na. So kinain na yung pawn sa D6. Tapos F takes G4. And then queen D4. So may check na sa king. Tapos pwedeng kainin pa yung pawn sa G4. Tapos dito nag king H1. And then knight F6. So after knight F6, yung threat naman ng knight F6 na tira, pwedeng knight takes G4 or knight E4. Tapos dito tumira si Karpov ng rook F4. Tapos dito tumira ng good move naman si Kasparov. Tumira siya ng knight E4. Tapos queen takes D3. Kinain kasi libre yung kabahay dun eh. Tumira naman si Kasparov dito ng knight F2. So may check sa king. Tapos may threat sa rook. May threat din sa queen. Pero ang gagawin dyan ay kakainin na lang ni Karpov yung knight sa F2. So nag rook takes F2. Kapag ka nag king G1 naman kasi yan, king G1, meron lang knight H3. So knight H3 tapos king H1, queen takes D3, rook takes D3, tapos rook E1. Tapos dito after rook E1, mauubos na dyan si Karpov. Kasi kapag ka ang tira dyan ay bishop F1, ang tira naman dyan ay bishop takes D3 lang. So eto, hanging yan. Isa lang kasi ang nakasuporta eh, yung rook lang. Hindi naman pwede makipag-exchange yung puti sa light square bishop kasi open check. Tapos ito hanging din. So ang daming pwedeng mangyari sa puti dito eh. Kapag ka tinakpan naman rook F1, ang gagawin dyan ay rook takes F1 lang. Bishop takes F1 tapos bishop E4 check. So bishop G2 and then ito kakainin na yan. Tapos mamaya mayroon pang check pa dito. So talagang alanganin na yung puti dito. Kaya ang ginawa ay nag rook takes F2 na lang. Yan, so rook takes F2 tapos ang ginawa ay kinain na yung queen ni Karpov dyan. So nag bishop takes D3, nag rook F D2 naman. So balak naman ni Karpov dito ay kainin yung bishop. So after rook F D2, ang tira dito ay good move na queen E3. So anong purpose niyan? So nag queen E3 para ang gagawin kapag kung sakaling kinain to, yan, which is yun yung next move ni Karpov. So kinain talaga yung bishop sa D3. Nag rook takes D3. Ang gagawin naman kasi dyan ay merong rook C1 na good move. So anong plano? Kapag ka after rook C1, kapag ka nag rook takes E3 kasi yan, pag kinain yung queen, merong rook takes D1. Tapos kapag ka nag bishop F1, meron namang rook takes E3. So ubos yung puti dyan kasi ito hanging ang mga yan eh. Hanging din yung bishop sa F1. So after rook C1, ang tira ni Karpov dito ay knight B2. After knight B2, tumira si Kasparov ng queen F2. So mating na yung kanyang tirada dyan. Ang ginawa naman dito ay nag knight D2. Tapos ang tira dyan ay rook takes D1 na. After rook takes D1, nag knight takes D1 and then rook E1. So wala nang magagawa si Karpov dyan. After rook takes rook E1, nag-resign na si Karpov. Kasi wala na siya magagawa eh. Kung sakaling tatakip man niya yan, wala pa din. Meron lang rook takes, tapos knight takes, and then queen takes F1. Mati na yon. So ayan yung malupit na laban ni Kasparov. Talagang hindi niya pinaporma si Karpov dito. Kumbaga parang bata si Karpov dito na gustong maglaro sa labas tapos hindi pinayagan ng magulang na maglaro sa labas.
So ayan yung laban nila, sana nag-enjoy kayo. At sana mag-subscribe kayo para mabigyan ko kayo ng e-books. Maraming salamat.